Hello, hello mga mamis! Isa na namang mapagpalang araw para sa inyong lahat. At eto na nga mga mami, dahil nga matataas na yung mga puno ng mahogany ay pinaputol na nga natin ito. At eto na nga ang kinalabasan, ang daming lilinisan. Well anyway, alangan naman na haya lang natin si Mister ang maggagawa ng mga bagay na ito. May time ang lola nyo, kasasamahan ko na lang siya, kawawa naman. Sobrang hirap maglinis ng mga ito mga mami dahil ang kapal-kapal. At kami lang talaga ni Mister ang maglilinis nito dahil nga nasa harap ng bahay natin. Pasensya na nga lang sa mga puno dahil nga kailangan. Kapag kasi may dumarating na bagyo, kapag ka nakikita mo yung mga sanga ng mga maghogani, parang bibigay. Kaya kailangan nating linisan at kailangan na talaga nating paputulan itong mahogani na to. Banding na rin to ng mister ko at ako dahil hindi ko na nga siya nakakasama araw-araw dahil nga nagtitinda siya ng ulam doon sa harap. Ang sarap sana kung merong pagkain dito sa harap namin, no? Kaso nga lang sa dami nito, hindi mo na maharap talagang kumain. Maaga pala kaming gumising para malinisan namin tong mga ito dahil sobrang dami at sobrang kapal. Sigurado na hindi namin ito matatapos ngayon, kaya bukas ulit. Konting trivia lang mga mami, 16 years na pala kaming kasal ng mister ko at 20 years naman kung total, pati yung pagiging mag-boyfriend-girlfriend namin. Napansin nyo rin ba kung bakit maraming naghihiwalay sa panahon natin ngayon? Ilang buwan o ilang taon pa lang ay hiwalay na kaagad. Bakit nga ba napupunta sa hiwalayan kaagad ang mag-asawa? Hindi ba't nangako kayo sa isa't isa na nung nagpakasal kayo ay for richer, for poorer in sickness and in health, till death do us part, ay kayong dalawa ang magkakasama? Sadyang nga yata na habang tumatagal ang mag-asawa ay sadyang nagiging marupok na. Isang pagsubok lang sa inyong relasyon ay bibigay na kayo. Kung tutuusin nga talaga ay nakakapagod. Kasi wala naman talagang perpektong relasyon. May mga oras talaga o panahon na talagang mapapagod at mapapagod ka sa inyong relasyon. Ngunit isipin nyo na lamang kung paano kayo pinagsama at pinag-isa ng Diyos nung kayo'y kinasal. Hindi naman talaga natin maiiwasan ng mga problema sa buhay bilang mag-asawa. Andyan lang naman talaga ang tukso, kulang sa time, long distance relationship at iba pa. Ngunit kung talaga magpapadala kayo sa mga bagay na ito, hindi talaga kayo tatagal at mapupunta lang sa hiwalayan. Kwento ko lang mga mami, sa 20 years na mahigit namin ni Mister, ang dami-dami namin talagang pinagdaanan sa buhay. Talagang sinubok ng Diyos ang aming relasyon. Noong mag-boyfriend-girlfriend pa lamang kami, ay talagang dumaan kami sa mga cool-off, sa mga split, sa hiwalayan, etc. Pero dahil mahal naman talaga namin ang isa't isa, ay nakayanan namin ang pagsubok na yon. Kahit noong magjowa pa lamang kami, ay pinagdaanan talaga namin ang long distance relationship na sobrang tagal. Sobrang hirap naman talaga kapag dumadaan ka sa pagsubok na gano'n. Hindi ko pala nasabi mga mami, 18 ako noon nung naging kami ng asawa ko at 20 years old naman siya. Nasa third year college kami nung mga araw na yon. Magkaklase kami noon mga mamis. Hindi ko naman talaga type yung lalaking yan. Pero dahil heartbroken ako noon at gusto na makamove on, isang linggo lang siya nanligaw sa akin. Dahil nga gusto ko nang makamove on sa past relationship ko. Kahit hindi ko mahal yung lalaking yan, ay talagang sinagot ko siya. Hindi ko siya lubos na kilala noong mga araw na yun, pero sinagot ko siya. Ang sabi ko lang sa sarili ko ay baka habang tumatagal ay matututunan ko rin tong mahalin. At habang tumatagal ay nakikilala ko na siya. Napakabait ng asawa ko mga mami. Mapasensya, mapagmahal sa pamilya, very family-oriented, lalong-lalo na sa mga magulang niya at lalong-lalo na sa mama niya. Lagi siyang may respeto sa kanila. Hindi naman siya yung tipong mamas boy ha. Pero dati akala ko sa kanya mamas boy. O siguro sa ibang tao mamas boy na ang tawag sa mga ganun. Ibang-iba talaga yung pagmamahal niya sa mama niya. Dahil siguro nasanay sila na sila yung nag-aalaga sa kanila dahil ang papa niya laging nasa biyahe. Iba-iba talaga ang kwento kung paano natin nakilala yung mga asawa natin. Ikaw mami, paano mo nahanap o nakilala ang mister mo? Comment down below. Magbibigay lamang ako ng ilang tip kung paano mapapatagal o magiging maayos ang relasyon nyo bilang mag-asawa. Tip number 1 mga mami and daddy, laging habaan ng pasensya. Hindi ba't yun ang nakasaad sa Bible? Love is patient, love is kind. Totoo nga naman mga mami, kailangan mahaba ang pasensya natin sa araw-araw. Dahil sa dami ng mga pagsubok talagang dumarating ay kailangan maging mapasensya ka. Hindi lang sa inyong mag-asawa, kundi sa bawat hamon na dumarating sa inyong buhay bilang mag-asawa. Kasi hindi naman talaga natin hawak kung ano yung pagsubok na darating sa atin, hindi ba? Kailangan naman talaga natin ay
mahabang pasensya. Syempre, hindi naman tayo parehas ng ugali ng asawa natin, di ba? May mga bagay na ayaw nating ugali niya, hindi ba? O aminin mo, tama ako, di ba? Sigurado naman na ganun din siya sa'yo. Kaya kailangan talaga nahabaan natin yung pasensya natin. At ganun din siya dapat sa'yo. Give and take lang yan, mga mami. Hindi lang give and give or take ng take. Kaya kahit gustong-gusto mo na siyang suntukin o sabunutan, hay nako, palipasin mo na lang yan. Tip number 2, mga mami, wag nyo pagawayan ng pera. Hindi talaga maganda na pagawayan ng pera. Kung isa sa inyo ang nagtatrabaho at ayun namang isa ay nag-aalaga ng mga anak, ay hindi dapat pagawayan ng pera. Kung kapos kayo ay hindi lang naman ikaw ang apektado. Pareho kayong apektado, pati na ang pamilya nyo. Kaya bakit nyo pag-aawayan yun, di ba? Pag-aawayan yung pera, tapos papasok na dyan yung mga sumbatan. Kung ang asawa mo ang naghahanap buhay at nagbigay man siya dun sa pamilya niya, ay dapat suportahan mo siya. Huwag mong pagdadamutan yung pamilya niya dahil ang pamilya niya ay pamilya mo na rin. Syempre, ganun ka rin naman sa kanya. Kung ikaw naman ang may hanap buhay, sigurado naman na hindi siya papalag kapag tinulungan mo ang pamilya mo, hindi ba? Ang pangit talaga kapag pinag-aawayan yung pera. Dadako na tayo sa tip number 3. So, para sa akin, ang tip number 3 ay wag na wag kang maging ma-pride. Kasi 'di ba, ang pride is the root of all evil. Kapag nakagawa ng kasalanan ng asawa mo, ay wag na wag mong pairalin ang pride. Hindi ko naman sinabi na kapag humingi siya ng tawad sa iyo o humingi siya ng sorry, ay patawarin mo agad. Humingi na nga siya ng tawad sa iyo, tapos papairalin mo pa yung pride mo, 'di ba? Nung humingi siya ng tawad sa iyo, ibig sabihin na ibinaba niya na yung pride niya. Kung babae ka at humingi na nga ng tawad yung asawa mong lalaki sa iyo, papairalin mo pa ba yung pride mo? Para sa kanila ay parang naapakan na rin yung pagkalalaki nila kapag binaba yung pride mo. Pero ginawa pa rin nila para sa'yo, hindi ba? Hindi naman porket ikaw ang babae, ikaw na yung reyna ng bahay, hindi ba? Haligi rin ng tahanan yan, mga mami. Kaya, naku, iwasan ang pagiging ma-pride. At ikaw naman, mister, kapag humingi naman ng tawad sa'yo yung babae dahil nakagawa siya ng kasalanan sa'yo, patawarin mo na. Hindi ba't ilang buwan o ilang taon mo yan niligawan tapos magiging ma-pride ka lang para sa kanya? Hindi kaya kabawasan ng pagiging lalaki ang mapagkumbaba at marunong magpatawad sa asawa. Bagkus nakaka-proud sa pagiging lalaki. Baka gawin ka pang idolo ng lahat, lalo na mga barkada mo. Basta iwasan yung mag-asawa ang pagiging ma-pride. Dadako na tayo ngayon sa tip number 4. Tip number 4 ay huwag palasumbat. Hindi porket ikaw ang may trabaho at naghahanap buhay para sa iyong pamilya, para meron kayong magkain para sa araw-araw, ay may karapatan ka ng manumbat sa iyong asawa. Subukan mo kaya na ikaw ang mag-alaga ng inyong mga anak. Kung ikaw ang babae na naghahanap buhay, naku, napakahirap talaga ang maging full-time house husband. Ganun ka ring lalaki na kapag ang asawa mong babae ang full-time housewife, naku, napakahirap. Sa pagbabudget pa nga lang ay nagiging magician na ang asawa mo. Siya lahat ang gagawa ng mga gawaing bahay. Tagaluto, tagalinis, tagahugas ng pinggan, tagalaba, tagaalaga ng inyong mga anak. Siya na rin ang nagiging school bus. Kaya sino ka para sumbatan ang iyong asawa? At kung may naging issue kayo nung nakaraang araw o nakaraang buwan o nakaraang taon, huwag na huwag mo nang isusumbat o huwag na huwag mo nang ibabalik. Dahil nga kasi, nakaraan na yun. Huwag na huwag mo nang isusumbat. Naku naman ha, move on na lang. Kasi kapag pala sumbat ka, ganyan na lang din ang mangyayari sa relasyon nyo. Sumbat dito, sumbat doon. At hindi na magiging maayos ang pagsasama ninyong mag-asawa. Kaya dapat never kang palasumba. Tip number 5. Bigyan nyo ng oras ang inyong mga asawa. Hindi porket nagtatrabaho ka at ang asawa mo naman ay nasa bahay lang, wala na kayong oras para sa isa't isa. Dapat bigyan nyo pa rin ng oras ang isa't isa. Kasi hindi porket maayos ang inyong pagsasama, ay ganun-ganun na lang yun. Ang ibig kong sabihin na bigyan nyo ng time ang inyong mga asawa, ay dapat minsan inilalabas mo din yan. Dinedate mo rin yan. Dahilhin mo rin siya sa mga romantic places na hindi naman kailangan na gumastos ng malaki. Puntahan nyo yung mga lugar na pinagdedatan nyo noon nung kayo ay magjowa pa. Mag-reminisce kayo doon. O kaya dali mo siya sa restaurant na hindi mo kailangan gumastos na pagka-mahal-mahal. O kaya kumain kayo ng street food ay masayang-masaya na yan. Minsan din ay manood kayo ng sine. Hindi ba't ginagawa nyo yan nung kayo ay magjowa pa lang? Kaya hindi porket asawa mo na yan, ay hindi mo na siya pahahalagahan. Bigyan mo siya ng time, ng effort, at syempre ng love. Pareho din kasi kayo napapagod. Kaya dapat may oras kayo sa isa't isa. Bonding ba? Bonding! Time is very, very important in our life. Kaya dapat bigyan mo ng oras
oras ang iyong asawa. Tatako na nga tayo sa tip number 6. Ang tip number 6 ay huwag na huwag kang maghanap ng iba. Hindi kasi talaga perpekto ang mga asawa natin. Kaya kung ano man yung mga bagay na wala siya, mga ugali na hinahanap mo sa kanya, ay huwag mo nang subukan na hanapin pa ito sa iba. Dahil wala talagang perpektong tao para sa'yo. Aminin mo rin kasi na ikaw ay hindi rin perpekto. Sigurado rin na may mga bagay o may mga ugali ka na ayaw sa'yo ng iyong asawa. Pero obviously, tinanggap ka ng iyong asawa. Kaya dapat vice versa lang yan. Kung may mga babae na aaligid-aligid sa'yo, iwasan mo na. Dahil dyan nag-uumpisa ang lahat. Ganon ka ring babae. Kung may mga problema ka sa iyong asawa, huwag na huwag mong sasabihin sa ibang lalaki. Diyan din nagsisimula ang lahat. Kaya dapat umiwas ka na sa tukso habang maaga pa. At ay naku, pagsisisihan mo yan balang araw kapag pinatulan mo ang tukso na yan. Walang ibang dapat sisihin yan, kundi ikaw lang. Ikaw na pumatol sa tukso. Kaya dapat habang maaga pa, iwasan na yung mga yan. Focus ka lang sa asawa mo. Kaya simpleng-simple lang yan. Huwag kang papatol sa iba. Sa asawa mo lang dapat. In other words, labanan mo ang tukso. Dumako na tayo sa tip number 7. Be considerate. In other words, huwag kang maging makasirili. Ang dami mga ganitong asawa. Halimbawa na lamang kapag nagpaalam ka sa asawa mo na iinom ka kasama ang mga barkada mo, magpapakasaya ka kasama nila, tapos ang anak mo at asawa mo ay may iwan na lang sa bahay. Dapat naman i-considerate mo kung ano mararamdaman nila, di ba? Mas maganda na i-spend mo yung time mo para sa pamilya mo, hindi para sa barkada mo. O kaya naman kapag nagpaalam ka at hindi ka naman pinayagan, magagalit ka sa asawa mo, hindi ba? Kailangan isipin mo rin yung nararamdaman ng asawa mo. Halimbawa na lang din, kung may pinagseselosan ng asawa mo, dapat i-consider mo yun. Kung sino man yung pinagseselosan ng asawa mo, dapat alam mo yun. Dapat iwasan mo na lang siya. Dahil ikaw mismo ang dapat na may alam nun. Siyempre, sigurado naman na kilala mo yung asawa mo, di ba? Alam mo kung anong ugali niya. Alam mo kung anong ayaw niya. Alam mo kung anong dapat para sa kanya. Alam mo kung anong mga bagay na makakapagpagalit sa kanya. At lalong-lalo na, alam mo kung ano ang dapat mong gawin. Hindi ka na binata o hindi ka na dalaga para sarili mo lang yung iisipin mo. Basta kapag gumagawa ka ng desisyon sa buhay, lagi mong isipin ang partner mo. Minsan din, kung alam mo na makakapagpasaya sa asawa mo, go, hayaan mo lang siya. Pero syempre sa bawat saya, may halong konsiderasyon, may halong limitasyon. Dahil sigurado naman na kapag ganyan ang ginawa mo sa asawa mo, ganyan din ang balik niya sa'yo. Lagi mong i-consider kung anong mararamdaman ng asawa mo. Yun lang yun. Kapag gumawa kayo ng desisyon, lagi niyong isipin ang isa't isa. Ang dami-dami ko pa sanang gustong sabihin. Kaya lang sa dami, hindi ko na maisip kung ano yung mga bagay na yun. Try ko na lang. Diba napakaganda ng kantang Kahit Maputi na ang buhok ko? Napakaganda ng kantang yun. Yung lyrics niya, yung nilalaman ng kanta. Sabi nga sa kanta, sana kahit matanda na tayo, hindi ka magbago. Yun ang pangarap ng bawat mag-asawa. Kasi nga sa panahon ngayon, ang dami nang naghihiwalay. Mga relasyong hindi na nagtatagal. Away dito, away doon. Hiwalay kung hiwalay. Siraan ng bawat isa. Puro na lang hatred yung nasa puso nila. At ang masaklap, maghahanap na ng iba. So sino ang apektado? Ang mga bata. Ang relasyon ng pamilya. Yung dating binuon yung malaking pamilya, mabubuwag na lang ng ganung basta-basta. Kasi syempre, di ba, kapag nakipag-asawa ka, lalaki na yung pamilya nyo. Pamilya ng babae, pamilya ng lalaki. Hindi ba naging bago mo silang pamilya? Pero ganun nga, nasisira. Mas maganda sana kung nagmamahalan lang. Maganda kung nagkakaunawaan lang, maging mabuti lang, maging maayos lang, maging smooth lang ang lahat. Tayo lang ang may hawak ng desisyon para mangyari yun. I mean, kayong dalawa lang mag-asawa makakagawa nun at hindi ang ibang tao. Kaya kailangan pagtibayan ang pundasyon. Kung may mga hindi pagkakaunawaan, dapat ayusin ka agad. Dapat isipin nyo na mahal nyo ang isa't isa. Gawin nyo kung anong mga makabubuti para sa inyong relasyon, para sa pamilya. Ikaw at ang asawa mo, pinag-isa na ng Diyos. Hindi na kailangan pang maghiwalay. At ang pagtuunan na lang ng pansin ay ang pamilya nyo. Hindi ang ibang tao o hindi ibang bagay. Siguro masasabi nyo na napakadali lang sabihin sa akin ang lahat ng to, no? Ang masasabi ko lang din, madali lang din ang lahat-lahat. Pag sumikapan nyo, hindi yung bibigay kayo kaagad-agad. Hiwalay agad-agad. Hanggat kayang ayusin, ayusin. Hanggat kayang patibayin, patibayin. Hanggat kayang pagpasensyahan, pagpasensyahan. Kung ano man yung mga problema o pagsubok na darating sa inyong mag-asawa, harapin nyo ng magkasama.
magkasama. Huwag na huwag mong iiwan ang asawa mo. Kailangan dalawa kayong haharap niyan. Huwag mong ipaako lang sa kanya. Dahil kung yung isa ay nanghihina, ikaw ang dapat tumayo na maging matapang para sa kanya. At kung siya naman ang nanghihina, ikaw dapat ang maging matapang. Ipakita nyo na kayang-kaya nyong labanan ang mga problema na darating sa inyo bilang mag-asawa. Kaya nyo yan. Kayo pa ba? Dahil sa bawat problema o pagsubok, meron at merong solusyon. Huwag lang kayong patitinag. Kasi kung parehas kayong magiging mahina, pareho kayong babagsak. Masarap siguro ang pakiramdam kapag parehas kayong tatanda ng magkasama, di ba? Masarap sa pakiramdam na magse-celebrate pa kayo ng 25 years of marriage. Lalo na siguro kapag naabot nyo na ang 50 golden years. Ini-imagine nyo pa nga lang siguro, napakasaya. Makikita nyo na buo pa rin yung pamilya ninyo. At ang kinagandahan pa, lumaki ng lumaki ang pamilya nyo. Makikita nyo ang mga apo nyo, pati na mga apo nyo sa tuhod. At tiyak na napakasaya ng araw na yun, di ba? Huwag kayong tumigil na mahalin ang inyong mga asawa. Dahil ang benefits nun, isang masaya at buong pamilya. Huwag niyong ipagkait sa mga asawa ninyo ang tapat at totoong pagmamahal. Sabi ko nga, walang perpektong relasyon. There are ups and downs. Basta sabi ko nga, huwag na huwag kayong patitinag sa mga pagsubok na darating sa inyo. Always remind yourself that you love your partner. And no matter what will happen, that love will still remains. Ay nako, nakalimutan ko palang sabihin sa inyo. Lagi nyo rin ipagpasalamat sa Diyos na ibinigay at pinagkaloob sa inyo ang inyong mga asawa. Kasi diba nakaka-amaze? Sa dami-dami ng tao dito sa mundo, sa iyo napunta ang asawa mo. Kayo ang nakatakda para sa isa't isa. Kaya dapat i-appreciate mo yon. Ipagpasalamat sa kanya. At oo nga pala, ipagdasal mo rin lagi ang iyong asawa na sana lagi siyang safe at ilayo sa tukso. Sigurado naman na naririnig yon ng Diyos. At syempre, maniwala ka kapag nagdarasal ka. Maniwala at magtiwala ka lang sa kanya. Ay, nakakalungkot lang no, na hindi lahat ng marriage ay successful. May talagang nagkakahiwalay. Pero hindi nga natin hawak yung buhay nila, di ba? Kahit anong sabi natin na ayusin ang kanilang relasyon, ipagdasal na sana maging okay ang lahat. Hindi yun ang nangyayari. Nakakalungkot man, wala tayong magagawa. Ipagdasal na lang natin na sana, hindi mangyari ang bagay na yun sa atin. Dahil sobrang nakakalungkot. Baka dumating yung depression and anxiety sa inyo kapag nangyari yun. Ay, buhay. Naalala ko tuloy yung kanta ni Julina Magdangal. Sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. Sana'y pag-ibig na lang ang isipin. Sana'y magkatotoo. Hay, ayan tuloy, napakanta tuloy ako. Basta ha, kapag may problema, dapat ayusin. Huwag nang palakihin. Paulit-ulit na lang yung sinasabi ko. Hindi pa ba yan tatatak sa puso mo? At sa isip mo? Tulungan mo naman yung sarili mo. Isa puso at isa isip mo yung mga sinasabi ko. Dahil hindi kita ipapahamak. Kaibigan mo rin ako. Konsensya mo ako. Sa bawat ganap sa ating buhay, huwag tayong bibigay. Don't give up. No matter what. Ay siya nga pala, nakalimutan kong sabihin. Diba mahal mo yung asawa mo? Magtira ka para sa sarili mo. Huwag naman yung ibibigay mo lahat yung pagmamahal sa asawa mo. Para kapag nasaktan ka, hindi 100% yung sakit. Mga 60% lang or kaya 50%. Basta kapag mahal mo yung asawa mo, dapat 50-50. 50 na pagmamahal mo sa sarili mo at 50% para sa pagmamahal mo sa kanya. O diba? Balance na balance. Ang ibig ko kasing sabihin doon sa mahalin mo ang asawa mo ng buong buo dahil nga wala namang perpektong tao, yung mga pangit niyang ugali, hindi mo man mabago, tanggapin mo na lang. Uy, in fairness ha, wag naman yung sinasaktan ka, itatanggapin mo na lang. Kaya nga dapat balance yan eh. Mahalin mo rin yung sarili mo. Respeto mo rin yung sarili mo kapag sinasaktan ka niya. Huwag mo siyang hahayaan. Kung di man niya yun mabago, isumbo mo na lang sa nanay at tatay mo o kaya sa nanay at tatay niya. At kung hindi pa rin naayos o nabago yung bagay o ugali niyang yun, siguro mas mabuti pang hiwalayan mo na lang kasi kapahamak mo pa o ng pamilya niyo, lalong-lalo na yung mga bata. Kaya minsan depende rin yung dahilan kung bakit naghihiwalay ang mag-asawa. Kaya kung talaga mabigat yung kasalanan niya o mabigat yung sitwasyon na meron kayo at wala talagang pagbabago sa asawa mo, mabuti nga na maghiwalay na lang kayo. Hindi mo rin kasi masisisi yung isa dahil nga bago mo mahalin ang asawa mo, mahalin mo muna yung sarili mo. Self-love ba? Kasi kung hindi mo yung gagawin, sino pang gagawa para sa'yo? Sabi nga nila, makikilala mo lang yung asawa mo kapag magkasama na lang kayo sa isang bubong. Yung wala nang nangingialam, sa madaling salita, nakabukod kayo. Doon mo talaga makikita kung ano ang tunay niyang ugali. Pasalamat
Pasalamat ka na lang kung ang ugali niya noong nililigawan ka pa lang niya o noong time na nililigawan pa lang siya ay hindi nagbago. Precious every moment na magkasama kayong mag-asawa ha. Kasi hindi natin mababalik yung mga nakaraan. Always treasure the moment that you had. The moment that you had. And the moment na nangyayari sa present and of course sa future. Mahalin nyo ang isa't isa. Irespeto nyo ang isa't isa. Dahil kung ganito lang din ang mangyayari, sigurado ako na magtatagal kayo. At sigurado ako na tatanda kayong dalawang magkasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya, mananatili kayong iisa. At sigurado ako na yung mga nangyayari sa inyong mag-asawa, mangyayari din sa inyong mga anak. Kasi nakita nila kung paano nyo alagaan ang isa't isa. Kumbaga, kayo ang magiging modelo nila balang araw. Kaya dapat pagbutihan nyo ha. Maging matatag lang. Huwag nyong i-give up ang isa't isa. Hanggat kayang magtiis, hanggat kayang magmahal, gawin nyo. Sigurado ako na walang pagsisisi. O siya, umpisahan mo na ngayon ha. Yakapin mo yung asawa mo at sabihin, mahal mo siya. Hanggang dito na lamang. Hanggang sa susunod muli. Paalam!